Good morning mga idol, si Mekaniko po ulit. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-change ng coolant ng ating mga sasakyan gamit ang Prestone coolant. Ito po ay bagong produkto ni Prestone mga idol at tinatawag nila itong car specific coolant. At ba't nila tinawag na ganon? Yun po ang pag-uusapan natin. Tara! Alright, so ito mga idol, medyo extra challenge, no? Kasi yung iba, no, ewan ko na kung may mapapanood kayo sa YouTube na nag-change coolant in a right way, masasabi ko, no? Kasi right way talaga from the repair manual na galing kay Toyota manufacturer, no? Ang talagang pag-drain yan is kailangan mo talagang pakawalan yan doon sa may cylinder block, no? Kailangan mo talaga i-drain doon. Bukod doon sa marami kasing gumagawa sa radiator lang binabanatan, hindi ganun eh. Kasi kapag sa radiator mo lang binanatan, yung sa may cylinder block mo, hindi mo madidrain yun. Hahalo rin yun, makukontamina na kaagad. And then, isa pa, kung tubig ang gamit ninyo, or syempre madumi, may kalakalawang, tapos, lalo na kung ibang kulay ng coolant ang ginamit ninyo. Pag humalo yung, kunyari, dating green, gagawin yung pula-pula, naging green, or nagkamali kayo, actually. Nagkamali kayo ng dating coolant, no? Katulad nito, sa Toyota kasi kulay pula. Ganun talaga. Biglang nilagyan mo ng green, tapos biglang mo na-realize, oy, mali pala. Kailangan pala kulay pula. Green yung nakalagay, no? Or binili mo na second hand, green nakalagay. Okay lang, may green talaga yun. So, katulad nito sa akin, nung binili ko to, green nakalagay. Ito, oh. Para makita ninyo, oh. Green, di ba? Oh. Paano yan? Di maghahalo yun, mga idol. Yun ang problema natin ngayon. Then, ipa-flashing ko pa. Yan. Kaya kailangan nyo talaga ma-access at nasan yung drain na yun, no? Ng block. Ito, mahirap nga lang. Extra challenge. Pero, worth it naman pagka nagawa ninyo. Ito, pakita ko. Okay, so para mapakita ko sa inyo kung saan yung drain plug nito para sa cylinder block. Ano? Kasi ang karaniwan nating i-drain is yun nandun. Yun, no? Yun. Di ba? Pero, ang style natin dito, yung tamang way is bukod doon sa pag-drain natin doon, meron pa dito sa may engine block natin. Yun yung drainage ng kanyang coolant, no? Ngayon papakita ko sa inyo dito sa ating Vios is dito siya. Yan, sa likod ng tambucho. And then ito. Yan. Medyo mahirap lang ipakita kasi nasa likod, no? Yan, Yan mga idol. Yan. Yung part na yan yung i-drain natin. Kung nakikita ninyo. So, yan mga idol, no. Ito. Yan. Yan yung i-drain natin. So, 10 mm yan na bolt. Then, dito siya tutulo sa part na to. No? Kaya, kailangan sahurin nyo yan sa ilalim kasi hindi pwedeng matapon yung ating coolant, no? Bawal yun. Masama yun na madispose siya sa ground, no? Kaya, kailangan yan sahurin natin maigi. Yun. Kung malalagyan nyo yan ng hose, mas mainam. Okay? So, drain natin. So mga idol, ito yung una nating procedure na gagawin, ano? Syempre, kailangan mapakita ko rin sa inyo kung ano yung coolant na nakaload ngayon sa akin. So, at kailangan mo rin talagang tanggalin tong cap niya, no? Pillar cap kasi para makahinga siya at maitulak niya mabuti yung coolant palabas. So ngayon, kung papansinin mo, yan yung coolant ko. Ewan ko kung nakikita nyo mabuti, pero kulay green yung naka-install sa kanya o naka-load sa kanya, no? Which is, kasi itong sasakyan ko is second hand ko nakuha, pero nakakulant siya. Pero yun nga lang, green yung nilagay, which is hindi tama. Kasi, hindi ko na nga sure kung anong formulation ng nilagay nilang coolant, plus, hindi dapat green, which is dapat red, mga idol. Kasi, yun nga no? Yun yung kagalingan ng Prestone. Yung red niya, is right formulation at right color ang ginamit. So, ibig sabihin, yung pula niya is talagang naka-design specifically sa sasakyan natin na Toyota, no? So, iba't iba kulay niya. May green, may blue, may red, no? Yung green, mga pan-Suzuki, ganun yun, no? Yung blue, karaniwan nakikita natin yan, baka sa Honda or pero ang sure ko sa Nissan. Pero yung pula is dito sa mga Toyota, no? And Lexus. Yan, pula ang ginagamit nila. Yun, katulad nga na sinabi ko mga idol, yan nakalagay na mismo Toyota. So actually nakalagay dyan yung mga pwede Lexus, di ba? O dito naman Honda, Nissan, Subaru, no? Dito naman Suzuki, yan Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi. So green ang gamit nila. Yun ang kagalingan ng ating bagong produkto ng Prestone, no? Siya ay car specific coolant which is talagang formulated, hindi lang yung kulay, no? So right color with
right formulation, no? So ibig sabihin niya mga idol, pag ito ang pinang-top up ninyo o pinang-change coolant nyo, hindi mavovoid yung warranty ng sasakyan ninyo dahil talagang parehas na parehas ang formula nun, no? Hindi kayo magkakamali dahil sa ating mga manual, no? Manual nito sa sasakyan natin, talagang sinasabi diyan na dapat gumamit ng tamang coolant na para sa kanya. Kaya yun yung gagawin natin, no? I-drain ko yung coolant niyan, then papalitan natin netong ready to use na Preston coolant. Hindi nyo na kailangang haluan yan. Rekta na yan mga idol. So, ito is 1 liter. Ibig sabihin mga idol, gagamit ako ng 5 litro neto kasi yun yung capacity netong Vios. Tara. Ang una kong gagawin is i-drain ko muna yun nando sa may cylinder, no? So, para yung pressure is talagang buong buo papunta doon. Pero wag nyo kakalimutan maglagay ng panahod sa ilalim. Kasi, syempre, bawal nga matapon yan. So, i-drain natin doon and then i-drain natin yun doon sa may radiator naman. Actually, pwede namang mauna yung kahit ano sa kanila. Pero sa akin, preferred ko, yun muna. No? I-drain natin yan. Tara. Yan. Okay. So, mas maganda kung meron kayong kasama para kung sakaling sumablay, iuusod niya. So, eto na yung drain plug. So, mabubunot mo naman. Mahirap lang ipakita pero yan yun. Okay. Luwagan ko muna. Okay. Yan mga idol. So, yan o. Nakikita ninyo, di ba? Nade-drain siya. So, hayaan lang natin siyang mag-drain ng ganyan. Hindi nyo naman kailangan luwagan ng husto yung kanyang nut o yung kanyang tornilyo, no? Pero, yan, ganyan siya. Then, suhurin nyo sa ilalim yun, no? Di ba? Nakasahod siya sa ilalim. Ganyan dapat mga idol, ha? Okay, dito naman sa ilalim, mga idol, no? Ang ginawa ko is, kung papansin niyo, may nilagay akong hose para sigurado dito sa may lalagyanan ko ang bagsak. Yan. Ngayon, dito sa ibabaw is, ito lang naman yan, no? Yan, oh, yung drain plug niya. Ito. So, luwagan nyo na lang. Kung medyo matigas, plies, ganun. Then, pwede mo nang pagsabayin sila. Okay, so, hindi ko na siya iluluwag ng husto para doon lang bumagsak sa may ating lalagyanan ng yung kanyang coolant. Yan naman is yung para sa radiator mga idol, no? Okay. Okay, tignan natin dito. Yan, oh, di ba? Sahod na sahod, di ba? Okay, so hayaan lang natin tumulo lahat ng coolant diyan. Yon. Oh, di ba? Ganun mga idol. So, yan na, effort talaga ako para ma-videoan. Ang hirap. Masikip no? Ngayon, ang technique dyan mga idol, para kusali hindi nyo makita yung pipitin nyo doon, tutukan nyo na cellphone ninyo na naka-selfie, no? Or, yun, basta ganun. Parang salamin, para makita ninyo. Yun, so, dito sa ilalim, mukhang tapos na siya. Pakita natin, yun o, diba? Na-drain na siya. Okay na tong part na to. Okay. Yun doon na lang mga idol. Ito na mga idol, no. Ngayon, bakit ba mahalaga nakakulant yung ating sasakyan? Yung iba kasi ginagamit tap water, galing sa poso, lalo na wag yun, no. Galing sa gripo, galing sa kung saan na ordinaryong tubig, no. Lalo na basta yung mga may mineral, unlike na mga distilled water, yun walang mineral yun. Pero iba pa rin dahil kasi syempre ang distilled water is pure water lang siya, wala siyang protection and wala siyang lubricant, no? Yun ang kagalingan kasi ng coolant natin. Meron siyang lubrication para sa ating water pump. And then at the same time, pinoprotektahan niya yung mga bakal ng ating sasakyan. Kasi ganito yung mga idol, kapag kunyari, di ba nga, distilled, iba rin ang distilled sa mineral water, ha? Yung mineral water, bawal din. So distilled, pwede mong panghugas, pero hindi rin talaga dapat ginagamit. Ngayon, bakit mga idol? Bakit hindi pwedeng tubig lang? Kasi yung mga idol, ang nangyayari dyan, alam niyo yung pakuluan ng tubig, no? Kung papansin niyo, di ba, lagi tubig doon. Then, pagka nainitan siya, yung pinaka umiinit sa kanya, nagkakaroon yun ng mga scales na tinatawag. Yung parang mga residue, no? Na kapag yung tubig is natutuyo,
di ba? Kahit naman kayo sa planggana, magpatuyo kayo ng tubig na pinakuluan, natuyo, magkakaroon ng parang namumuti. So over time, napupuno yun ng ganun, no? Dumidikit siya sa bakal, which is yun yung kumakain ng bakal. Yan, papakita ko sa inyo, yun yung sample, oh, ng mga kinain na bakal ng tubig lang na nainitan. Ganyan mga idol. So hindi lang yung bakal, pati yung hose ninyo, meron nga, pagpiga mo ng hose na ganun, crack, crack, parang may nagkakrak sa loob, malutong. Hindi naman siya malutong sa labas, pero parang may malutong sa loob. Yun yung mga namuuren na mga residue, which is pagka nadurog yun, bumabar sa ating radiator. Yun, ganun na nangyayari. So napakamahalaga mga idol ng coolant ang gamit natin dahil nga sa lubrication. And then at the same time, syempre, ang car manufacturer natin, meron silang mga specific na formulation para sa mga sasakyan natin. Which is, yun yung ginawa ni Prestone. Nag-release siya ng bagong produkto na katulad nito na tama ang formula, right formula with right color para talagang iwas tayo sa overheat, no? Iwas, mapoprotektahan yung ating sasakyan. So yung formulation na to is talagang dinesign para sa bawat car manufacturer specification. Ganun yung mga idol. Okay, so para makaiwas ka sa malaking gastos na dulot ng overheat, pagkabaran ng ating cooling system sa mga radiator, iwas overhaul nun, no? Kung ayaw nyo talaga nun, para iwas gastos, iwas overheat, protect it, Prestone it, mga idol. And then, pagkatapos nyo i-drain, no, yung radiator, yung cylinder block, kailangan i-drain mo rin to. Syempre, nandito yung ibang laman ng coolant natin. So, kung natatanggal to, mas mainam. Yung iba, hinuhugot lang. So, naka-retainer clip lang siya doon. Yung sa akin is, may hose dito. Again, dito ko siya i-drain. So, i-drain ko tong aking reservoir tank. Op, yun, mga idol. Yun. Buti na lang, nasasahod siya doon. Okay. Okay, so buti na lang mga idol. Yun. Maganda sana kung matatanggal mo yan. Pero may butas naman siya doon and papunta pa rin doon sa aking lalagyan. So tapon na to. Yan. Oh, ito mga idol, share ko lang. Yan yung nakuha kong coolant to. Di ba? Lalagay ko yan sa tamang lalagyanan. Then hahanapan natin ng disposal yan. Dapat sa proper disposal, ha? At iwasan yung mainom yan ng ating mga halagang hayop dahil mamamatay sila dyan. Yan. Okay, so para ma-flush out natin yung ating cooling system, no? Ang gagawin natin is sarado muna natin lahat ng plugs and then pupunuin natin to ng distilled water para ma-flush down lahat ng laman, no? Yung old coolant, yung kinakalawang na dating tubig, yun. Pa-flush down natin yun. Tara. Okay, so habang nilalagyan natin to, mapapansin ninyo, doon sa kabila, sa likod na side, may tumutulo doon. Yan o. Diba? So, dyan pa lang napa-flush out na natin yung nasa cylinder. Okay? Okay? And then, ngayon, isasarado ko yon. Yan mga idol, ngayon, naisarado ko na lahat ng plugs. Pupunuin ko na lang. And then, flush down lahat. Okay? Okay, so hahayaan nyo lang mag-overflow siya. Ganun talaga yan. Yung, oh. Diba? And then, pwede, hilot-hilutin nyo to, itong mga hose. Yan, oh, para pumasok ng gusto. So, para lang malinis natin siya, gumalaw-galaw yung tubig sa loob. Yun. Okay. So, actually mga idol, itong aking lalagyan ng itong aking coolant filler cup, no, wala siyang sludge, wala siyang mga residue yan, no, walang mga residue yan. So ito yung kulay, kung mapapansin niyo, yung kulay niyan is hindi yan kulay ng kalawang, kulay yan talaga nito kasi parang gawa to sa parang plastic, no, pero basta matigas na plastic, parang ganun siya, kaya ganyan talaga ang cosmetics niyan. Yun. And then mga idol, so flush out na natin lahat. Talaga i-drain ko. Katulad rin nung kanina. Bubuksan natin yung sa may cylinder block, drain niya, then doon sa may radiator. And then mag-fill na tayo netong bagong coolant natin. Tara. Yun, mga idol, ito ilalagay natin, oh. 5 Prestone
na 1 liter, no? So yung dalawa hindi kasali yun. Huwag niyong paghahaluin, ha. Hindi pwede yun. Yan. And nga pala, no? Yan. Dinring ko yung tubig. Oh, tignan mo. Oh, mag-green pa rin siya, di ba? Oh, kahit na drain na. Kasi nga marami pa rin yun eh. Kung sakaling kalakalawang yan, makalawang pa rin yan. Kaya pwedeng 2 beses nyo gawin hanggang sa mag-clear kung gusto ninyo. Nasa sa inyo. So, i-flush down nyo. Hindi po pwedeng hindi dahil yan, hahalo na naman yun sa bagong coolant natin. So, ngayon mga idol, isasarado na natin lahat ng ating mga drain plugs. Pero paalala ko lang mga idol, para hindi na kayo umulit. Yung o-ring na to, check nyo kung may tama na. Pero kung hanggat maaari, mas maganda, palitan nyo to. Para siguradong hindi tatagas. Sarado ko na. Okay, lagyan na natin. You know, pulang-pula. Yan ang tamang-tama para sa kanya. Yan na, napuno na natin siya. So, kailangan talaga is pag-overflowin mo. Ganun talaga yun. Yan o. Okay. And then, ang gagawin mo dyan, once na nag-overflow na, is mamasahi mo yan. Yan o, dahan-dahan lang mga idol. Yan o, kasi papasok pa yan. So, hose sa inlet and hose sa outlet niya. Yan o. So, mararamdaman mo yan para, yun o, yung mga bubbles, di ba? So mamasahi mo lang. Yan. So marami yan, marami pang kasi yan ang delikado mga idol, yung mga air bubbles na yan. Nako, marami nang nadali diyan. Yan, masamasahi mo lang yung mga hose. So para mo siyang binibleed. Tuloy mo lang yung pagmasahe hanggang sa wala nang yung puno-puno na siya kahit anong masahe mo, ganun. Okay, so ito mga idol, no, napuno ko na siya, and then kailangan talaga is overflow, ganun talaga ha. Okay, and then sarado na natin to. Yan. Okay, and then no, huwag natin kakalimutan yung reservoir. Yan. Okay. Lagyan din natin to. At yung tinanggal yung hose doon, ibalik nyo, siguraduhin nyo. Then, dito is hanggang sa full. No? Dito. Okay. Yan. Ito yung kanyang low level. And then, ito yung kanyang full level. No? Hanggang dun lang. Huwag nyo papasobrahan. Kasi, nag-exchange dyan yung ating coolant. Pumupunta dyan, kaya dumadami yan, umuunti, ganun. Kaya kailangan may allowance talaga siya. Okay, so habang naka-start siya mga idol, no, habang hinihintay nyo mag-on yung fan, actually, bibiritin nyo yan eh, no? Lagyan nyo sa 2000 RPM para mabilis siya mag-init. And then, habang ganun, no, so sige, pakibirit mo sa 2000 RPM. Steady. Yan, steady lang. Yan. Okay. Habang nakabirit ng ganyan, no, at pinapainit natin, silipin nyo ilalim. Siyempre, baka may tumutulo, mahirap na, no? Check nyo lang, lalo na kung maganda sana kung hindi lumak-lumak dito sa inyo, no? Mas makikita nyo yung tulo. Dapat walang tulo mga idol. And then, isa pang tip, mga idol, habang hinihintay ninyo, eto, mas maganda kung meron kayong OBD, no? So yung OBD natin, ito yan, pakita ko sa inyo. Okay, sa OBD natin, tingnan mo, yan o, meron ako ditong engine coolant temperature. Kasi sa mga Vios, City, ganyan, o sa ibang sasakyan, kahit na may metro pa yon, may metro sa dashboard, iba pa rin, yun, nababalidate nyo dito yung inyong engine coolant temperature, no? Bakit? Kasi para malaman ninyo kung tama mag-react yung inyong cooling fan,
Yun. Di ba? So, yung inyong radiator fan. So, 85 degrees. Hintayin ninyo kung kailan siya mag-o-on ng radiator fan. Sa ngayon, hindi pa yung nag-o-on. Alam ko, mga 92, 95 bago mag-on yan. Hintayin natin, tara. Engine coolant temperature natin is 93 degrees. Dapat, in any moment, mag-on na yung ating radiator fan. Hintayin natin yan. Any moment, 94 degrees. Naririnig nyo naman yan. 95 degrees. Tingnan natin. Yon. Okay. Engine, radiator fan. Yan, oh. Gumagana na yan. Umiikot na. O, diba? At 95 degrees. Ganun ang tira niya sa akin. Then, bumaba siya na 91, 92. Then nag-stop yung aking radiator fan. Ayun o. O, diba? Naka-stop na siya. Hintayin natin uli para makita ninyo. So, maganda siguro. Hindi ko kaya itabi mga idol Igaganyan ko kasi siya. Tingnan natin kung may tatabi natin. 95. Yun. Maririnig nyo naman na nag-on siya, diba? Yun, so another technique or trick yan. Kumbaga, hindi naman siya trick. Yun, technique yun para malaman ninyo kung gumagana maigi yung inyong radiator fan. Yun, mga idol. At yun lang po muna. Sana may natutunan kayo at may nakuha kayong idea. Prestone, mga idol. Prestone, okay na okay to. At yun lang po muna, mga idol. Sana may natutunan kayo sa ating video. At kung gagamit kayo ng coolant ready to use, ito po, bagong produkto ng Prestone. Yan po ang tinatawag nilang car specific coolant. Yun, mga idol. Prestone, iwas overheat, protect it, Prestone it. Alright. Pero pag ginawa nyo yun, siguraduhin yung palamigin nyo muna yung sasakyan. Huwag na huwag kayong magbubukas ng takip ng radiator ng mainit. Kahit ano dyan, huwag nyong bubuksan. Dahil sasabog yan, fountain yan. Pag pumountain yan, sabog sa mukha nyo yan, sa katawan ninyo, delikado. Mainit yun. Sobrang init nun. Kaya warning sa lahat, no? Masakit yun. Talagang lobo ang balat nyo dun. Okay? Ito, idol. Nung binuksan ko siya, may gumanon. Oo, kasi yung hangin pa. Konting hangin lang naman. So, refill tayo ng konti. Kasi yan, dapat yan, punong-puno. Okay, so marami pa, Hop. Okay. And that's it. Isa pa ako. Okay. That's it. Okay.